Okay, hello guys. Bali continuation nga lang pala ito ng pagbubuo natin sa makina ng ating Mio Sporty. Kung saan sinimulan natin siyang buuin step by step pagsimula sa kanyang crankshaft hanggang sa ito na nga. Halos malapit na nga pala nating mabuo itong Mio Sporty natin. At may iilan na lang tayong piyesang hinihintay na dumating. At sa episode nga pala na to, ang ibabalik natin ay yung kanyang cylinder block. Pero bago yon, linisin muna natin itong kanyang base. Sa part nga pala na to ay tinanggal ko lang yung stock base gasket niya. At kung mapapansin nyo, medyo mahirap nga palang tanggalin ito dahil sobrang dikit ng kanyang base gasket. Bukod nga pala sa cylinder block, ibabalik nga rin pala natin yung kanyang piston, cylinder head at yung mga laman nito. Medyo natagalan nga lang pala tayo sa pag-update ng video dito sa ating Mio Sporty gawa ng matagal-tagal dumating yung kanyang pyesa na in-order natin. Yes guys, tama ang narinig nyo. Bali papalitan nga pala natin itong cylinder head ng ating Mio Sporty. Dalawang beses na kasi tumukod yung barbula nito kaya tinamaan yung ating cylinder head. Hindi rin naman natin masisisi kasi sa ayaw at sa gusto natin darating yung mga ganong pangyayari sa atin. Sa madaling salita pa pag na-chef1 ka or inabutan ka ng malas ay naku po, talagang kamot malala ka na lang. At sa part naman na to, after ko nga palang matanggal yung lumang base gasket at malinis itong base ng ating makina agad ko naman nilagay itong bagong gasket. Sa paglalagay naman ng gasket wala naman tayong pattern na sinusunod yan at hindi naman kayo malilito kasi napakadali lang naman yan. At sa part naman na to, after ko nga palang mailagay yung base gasket ng makina dito sa ating Mio Sporty ay susunod naman nating ibabalik is itong kanyang piston. Napakadali nga lang palang ibalik nitong ating piston. Isusuot mo lang yung piston pin dito sa may butas. Pero bago yun, wag mong kakalimutan na lagyan ng langis para smooth yung pasok. At sa part naman na to, kung mapapansin nyo na ipasok ko na nga pala yung piston pin dito sa may butas. At wag nyo nga palang kakalimutan na ilapat ng maigi yung piston pin. At pagkatapos nating mailapat yung piston dito sa ating connecting rod ay pwede natin itong laro-laruin para maging smooth yung kanyang galaw. Dahil nga medyo matagal na stock itong ating Mio Sporty gawa ng matagal dumating yung ating pyesa kaya naman natuyo yung kanilang mga langis. Galaw-galawin nyo lang siya up and down para malubricate ng maigi yung nasa loob ng ating piston pin. At kung sa palagay nyo ay smooth na yung galaw ng ating piston pin, wag nga pala natin kalimutan na meron pa itong dalawang locks. Una ko na nga palang naibalik yung isa at ito na lang isa yung isusunod natin. Napakadali lang naman ibalik nitong lock na to, parang manipis lang ito na alambre. Kailangan lang natin itong gamitan ng flat screw at ilapat ng maigi. Ito yung nagsisilbing lock sa ating piston pin para hindi mahugot. At kapag ka naibalik nyo na yung dalawang lock ng ating piston pin ay huwag nyo kakalimutan na i-check ng maigi. Dahil may mga senaryo na nahuhugot yung piston pin sa loob ng ating cylinder block at po pwedeng magasgas yung inyong cylinder block kapag nangyari ito. At sa part naman na to ay binabalik ko na nga pala yung cylinder block nitong ating Mio Sporty. Pero bago yun, huwag natin kalimutan na lagyan ng langis para smooth kapag ka ibinalik na natin. At sa pagpapasok naman nitong ating piston dito sa ating cylinder block ay tiyagaan nga lang pala. May mga times na matatagalan ka at may mga times din na mabilis lang siyang ibalik. Sa part na to medyo natagalan nga pala tayo ng konti at kung mapapansin nyo na ibalik naman natin ng maayos. At wag nga rin pala natin kalimutan na isuot yung ating timing chain dito sa ating cylinder block. At sa part naman na to kung mapapansin nyo na ilagay natin ng maayos yung cylinder block at naisuot na rin natin yung ating timing chain. At kung mapapansin nyo sa part na to medyo pilipit nga pala yung ating timing chain kaya medyo natagalan tayo. At kapag ka inilapat na nga pala natin yung cylinder block ng ating Mio Sporty dito sa ating base ay dahan-dahan lang dahil tatama ito dito sa ating mga dowel pins. Ipasok at isuot lang natin ng dahan-dahan itong cylinder block dito sa base ng ating makina hanggang sa maglapat. At sa part naman na to kung mapapansin nyo lapat na yung ating cylinder block dito sa base ng ating makina. Pwede nga pala nating hilain yung timing chain para malaman natin kung smooth ba yung pagkakabalik natin. At sa part naman na to inilalapat ko nga lang pala ng maigi yung timing chain sa sprocket ng ating crankshaft. Dahil maluwang pa yung ating timing chain at wala pang tension yung ating chain guide, may tendency na kumalas ito sa loob. At sa part naman na to kung mapapansin nyo habang inihila ko yung timing chain, makikita nyo na sabay rin na umiikot yung ating pulley. At sumasabay na rin yung ating piston. Indikasyon na maayos yung pagkakabalik natin. At sa part nga pala na to, ito nga pala yung stock cylinder head ng ating Mio Sporty. Natukuran na nga pala ng 2 beses itong ating cylinder head. At dahil sa nangyaring yun, naging sanhi ng pagkakrak ng ating valve guide. Kukunin ko nga lang pala lahat ng laman ng cylinder head na to at ililipat natin dito sa bago kong nabili. Dahil intake and exhaust valves nga lang pala yung kasama dun sa bagong cylinder head na nabili natin. Napakarami nga palang kailangan tanggalin dito sa cylinder head na to. Ang mga kailangan nga pala natin tanggalin dito is yung kanyang valve spring, valve seals, valve locks, valve shims, camshaft bearing, rocker arms, rocker arm pins, spark plug, at yung 2 exhaust bolt natin para sa tambutso. At sa part naman na to, sinubukan ko nga lang palang isalpak itong bagong cylinder head dito sa ating Mio Sporty. Sakto at lapat na lapat naman itong cylinder head na nabili natin sa online. Dito ko nga pala ililipat yung laman ng lumang cylinder head natin. At sa part na to, isa-isa ko na nga palang tinatanggal yung mga laman dito sa lumang cylinder head para ilipat dito sa bagong cylinder head.
Una ko nga palang tinanggal dito ay yung kanyang dalawang dowel pins. Para sa mga walang idea kung ano nga ba yung dowel pins, dito nga pala dumadaan yung langis papunta sa ating cylinder head na siya namang nagsusupply at naglulubricate sa bearings, camshaft at marami pang iba. Sunod ko namang binaklas dito ay yung dalawang tappet cover ng ating cylinder head. Dalawa nga rin pala ito, yung sa intake at saka yung sa exhaust or yung sa taas at saka sa baba. Dahil wala nga palang tappet cover yung nabili nating cylinder head. Napakadali nga lang naman pala tanggalin ito, gamit lang tayo ng 24mm combination or socket wrench. At sa part naman na to, kung mapapansin nyo, natanggal ko na nga pala yung dalawang tappet cover. At sunod ko namang binaklas dito ay yung kanyang spark plug. At sa part na to, napakadali lang naman magbaklas ng spark plug ng ating motor. At sa part naman na to, next naman nating babaklasin is yung dalawang tappet screw ng ating intake at saka exhaust. Napakadali nga rin palang tanggalin ito, luwagan lang natin yung 8mm na nut at mahuhugot na natin yung tappet screw. At sunod naman nating babaklasin dito is yung kanyang camshaft, pero bago yon tanggalin muna natin itong kanyang lock. At sa part na to, kung mapapansin nyo, napakadali lang natin nahugot yung camshaft dito sa ating cylinder head. At next naman nga pala nating tatanggalin ay yung dalawang rocker arm dito sa ating cylinder head. Pero bago yon tanggalin muna nga pala natin yung dalawang pin dito sa kanyang loob. Gamit lang tayo ng tornilyo na lalapat or sasakto dito sa ating mga pins. At kung mapapansin nyo, natanggal ko na nga pala yung dalawang pin dito sa ating rocker arm at ginamitan ko nga pala ito ng puller. Medyo nahirapan nga pala tayo ng konti sa pagtatanggal nito. At sa part naman na to ay natanggal na nga pala natin yung dalawang rocker arm ng ating cylinder head. At ang next nga pala natatanggalin natin dito ay yung kanyang mga valves na or barbula. Sa pagtatanggal nga pala ng barbula, meron tayong paraan dyan. Pwede tayong gumamit ng special tools para pangtanggal ng barbula or T-wrench kung tayo ay wala namang gamit. Sa part na to, ganito nga lang pala ako magtanggal ng lock ng ating barbula. Sasapinan ko lang siya ng basahan sa ilalim at uulit-ulitin ko lang siyang itulang hanggang sa kusang kumalas yung dalawang valve locks. At sa part naman na to, kung mapapansin nyo, natanggal na nga pala natin yung lock ng ating barbula. At napakadali na lang kunin or baklasin yung mga nasa loob pa. Ingatan nyo nga pala na mawala yung dalawang valve locks dahil napakaliliit lang nito. At kukunin nga rin pala natin dito yung dalawang valve seal dahil tulad nga ng sinabi ko, walang kalaman-laman yung nabili nating cylinder head. At sa part na to, yung pinakahuli ko nga palang tinanggal dito yung kanyang bearing. Ito nga pala yung bearing ng ating camshaft na nakapwesto sa pinakalooban. At hanggang dito na lang muna yung episode ng pagbubuo natin sa makina ng ating Mio Sporty. Dahil tulad nga ng sinabi ko, meron pa tayong kulang ng mga piyesa na hinihintay. At abangan nyo pa yung mga susunod na episode.